matanggal yung mga matanggal yung mga bad spirit niya. Oh. Good morning mga adek, and today's video ay pag-uusapan natin kung totoo nga bang kayang pababain na paggamit ng solar energy, yung bayarin natin buwan-buwan sa kuryente, yung bill natin. Sa mga bago dito sa channel Limang Dilasag, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo sa channel Limang Dilasag and like and share itong video natin. So para sa hindi nakakakilala kay Juan Dilasag, ako po si Juan Dilasag. Sobrang obsessed po ako sa solar setup, sobrang addict po ako. So eto po yung ginagamit namin sa bahay at yung nagpa-power ng buong bahay namin. So yan, 8 pirasong 580 watts na sunkit. Yun. So dyan po nanggagaling lahat ng ginagamit namin na kuryente sa bahay. Then dahil sa sobrang addict ni Juan Dilasag sa solar setup, solar energy, eto po yung pinagkakaabalahan ko. Ayun. So bukod sa paggamit namin ng solar setup, nagre-review din po ako ng mga product, ng mga power station, ng mga inverter, ng mga battery. Yan. So yan yung mga ginagawa ko. Then eventually, meron din po akong ginagamit na hybrid setup. So eto, mga libangan natin. At alam mo ba, sa simpleng paggamit mo ng solar setup ay nakakatulong ka na sa climate change. Kasi nga sa paunti-unting paggamit mo, nakaka-reduce ka sa carbon emission. Ang galing, di ba? So sa paggamit mo ng ganito, mga solar setup, kahit konti lang, yan oh. Ang solar panel nito isang 200 watts lang. Ayun, so kahit paano, yung 25 to 30% na ginagamit yung kuryente sa bahay, pwede pa kahit sabihin na nating 80%. Ayan, pwede sa ref, pwede sa ilaw, pwede sa rice cooker, pwede sa ano pa, computer, laptop, cellphone. So dito sa area na to, eto ang mga ginagamit ko. Ngayon lumipat na ako dito eh. So papansin nyo dito, ayan, ito yung wire ng solar. Papansin nyo dito, wala pong outlet dito. Walang linya na galing dun sa main na bahay namin. So eto lang yung nagpa-power dito, kaya meron dito mga saksakan na ganito. Meron akong pinagpapakuluan ng tubig dito. Dito na ako naglulutang ng noodles, ng itlog. Yaw. So basta kayang i-power ng power station na to. Yun. Kasama yung piyok talaga. Okay? So yan ang ginagamit ko dito. Diba? Then may mga power backup pa ako dito. Ayan. So sa paggamit natin ng ganyan, kahit paano, pwede na natin sabihin totally hindi tayo gagamit ng grid. Diba? Maliit lang yan pero malaking tulong sa ating pang araw-araw, pang hanap buhay pa nga eh. Diba? Yan. So yan yung ginagamit ko dito. Puno na nga pala ito. May nakasaksak kasing electric fan. So pag magkakape ako, dito na rin. Dito ako tumatambay. Malapit na ako maglagay dito ng mga damit ko. Dito na ako manirahan. So yan yung At eto pang maganda, pag talagang sineryoso mo tong pagsasolar, masasabi mo talagang mag-off grid ka na. So dito sa amin, dito sa akin, ang ginagamit ko ito. Iyon, yung ginagamit ko. Then ang sinusupply niyan ay simple lang naman. Hindi naman masyadong marami appliances naman. Wala naman kaming ref, wala naman kaming microwave. Meron lang sa amin washing, electric fan, ilaw na sandamakmak. Ano pa? Kung ano-ano. Baka welding machine, grinder, yan. Alam nyo ba, kahit paano, yung ating grid tie, eto, kaya niya mag-support sa mga appliances na yan. Welding machines, you know. So kahit paano, kaya niya mag-supply, kaya niya mag-support. So hindi naman siya totally dito kumukuha. Kumukuha rin naman siya sa grid, may pag-usapan natin. Ito yung ginagamit ko.
3.6 kilowatt na DAE, then 16 kilowatt na battery. Alam nyo ba guys, maganda palang seryosohin. Kasi nga, maganda yung kanyang magiging outcome. Ito yung kaadikan. Alam nyo guys, ito yung magandang kaadikan na malaking benefit. Hindi lang kumbaga yung ikaw lang nakikinabang. So, buong pamilya. So, aside from sa bahay namin na sinusuplayan, kahit dun sa kapitbahay dun sa kabilang bahay. So, ayan. Gumagamit pa ba ako ng grid? Yes, gumagamit ako, lalo pag welding machine. Mamaya pag-usapan natin. Dito muna. So sa paggamit namin ng solar ay malaki. Malaki guys yung nagiging advantage. Kasi nga dati-dati ay malaki binabayaran na. Para sa akin malaki na 'yon. Para sa akin, siguro sasabihin ng iba wala ka namang aircon para malaki. So para sa amin na may hirap, malaki na 'yon. Malaki na. Kasi ang target ko lang noon ay kuryente namin tuwing brownout. Kasi nga dito sa amin guys ay palaging brownout nun dito. Parang lalagnatin kung hindi mag-brownout si Aurelco. Pag diretso naman na yung kuryente, malamang ay tinutopak na siya. So ayan, yun lang target ko noon. May kuryente pag brownout. Pero mas maganda pala yung naging outcome kasi nga naging off-grid. So ayan, nakapatay po yung ating grid. Hindi pumapasok yung grid dito sa amin. Kaya pumasok sa bahay pero hindi ko ginagamit. Then, saka lang ako gumagamit ng grid kapag magwe-welding ako. Ewan dilasag, paano ka makakatipid doon? Eh gumagamit ka pa rin ng grid. Ganito po kasi. Saka lang naman ako magwe-welding kapag tanghali. Yung malakas yung araw. Then, ang kagandahan sa ginagamit nating inverter, kaya niyang sumuport sa ating load. Yan. Kung malakas yung araw, yung lahat ng harvest nito, isosupport niya sa welding machine. Yan. May kukunin man tayo sa grid, pero konti lang. Kung sakaling kumulimlim, kukuha siya doon. Hindi kasi natin pwedeng ipa-shoulder lahat yung load kay DAE kasi nga mabigat yung kain ng welding machine. Pwedeng mga ganito, pwede yan. Pwede yan. Ano pa? Pwede pa yung mga appliances na iba. Pero pagdating sa welding machine, hindi pwede kasi nga mabigat. So, pwede natin pa-shoulder sa inverter natin sa kasakali kung 10 kilowatts. Pero 3.6 lang kasi yan. Baka hindi niya kayanin. So, mas maganda safe. Wag na lang. So, ang ginagamit ko ay grid tie. So, kung brownout naman, obligado, generator yung gagamitin. Ayan. So, yun ang kagandahan na may solar setup. Kahit paano, nakakatulong yung ating solar setup kung sakaling may load tayo na mabigat. So, siya pa yung naibabawas. Siya pa yung naitutulong niya kung baka naitutulak niya sa ating mga mabibigat na load. Yun naman ang gamit kasi ng home load support. Maliban lang sa kanyang backup power. Nitong last December 2025 kasi, saka lang siya naging full operational itong solar setup ni Juan Dilasag. Saka lang kasi nakompleto yung ating solar, yan. Nakompleto natin yan, tapos yung battery. Before that kasi ay napapatikim-tikim pa tayo sa grid kasi nga kulang pa yung solar. Ang ginagamit ko pa lang nun ay yung ting 200 watts na siyam. So kulang na kulang. Kung sakaling magwe-welding ako at gagamitin ko siya na grid tie, ilan lang kung ba kahit tirik na tirik yung araw, ilan lang kung ba kayong may support niya. So minsan pag ganun yung ginawa ko, kukulangin na rin yung ikakarga niya sa battery. So sa ngayon kasi ay okay na, sapat na. Ayan, sobra pa nga eh. Kaya maganda. So saka lang siya naging full operational nung after U1. So nai-set up ko siya dyan. Then yung 5 kilowatt pa lang ginagamit ko na yun. Tapos nang dumating yung malaking battery, then sinuwerte tayo na nagkaroon ng 8 piraso na 580 watts. So ox na. Ayun na, okay na siya. So nakakarga niya, na-full naman na yung battery, hindi na siya nalolobat, hindi na kagaya nun. So okay na. So kahit na makulimlim, kayang-kaya na niyang kargahan at hindi na rin tayo napapatikim sa grid or Aurelco
na hindi natin kailangan. So saka lang tayo gumagamit na sa grid kung sakasakali na mag-welding. Ayun. Pero nakasupport pa rin yung ating tawag dito, yung ating hybrid. So yung remaining na na-harvest niya, sinusupport niya sa ating home load. So depende na rin yan sa setup ninyo. Pwede namang galing sa battery niya, pwede rin naman. So sa akin kasi yung galing lang talaga sa solar. So sakala ko mag-welding kapag malakas yung araw. So eto, dahil sa full operational siya nung December, yun lang yung maipapakita ko na simula na talagang ramdam ko na talaga yung efficiency or ganda ng paggamit ng solar. Hindi man kalakihan yung binabayaran ko monthly, pero kahit paano malaki na to para sa akin. Kasi nga mahirap nang naman si Juan de la Sague. Ito papakita ko sa inyo. So dati kasi guys, ang binabayaran ko monthly ay eto. Kagaya nito, 1,900. Sa iba kasi mura na yan. Pero sa akin kasi mahal na yan. Wala pa akong appliances na yung ref, wala pa akong microwave, wala pa kayong malalaking TV. Yan, mga ganyan lang. Pero kita mo, pumapalo ng 1,900. Mura lang yan, pero pag naipon yan, ang dami. Oh, nasubukan ko pa nga dito, hindi sila naningil ng 5 buwan. Nung kukwentahin nila, umabot ng 8,000. Umabot na ito, 2,000 o, 2,114. Ang masaklap kasi dito sa amin, kita nyo, ang taas-taas nung, para sa akin, mataas na, baka sabihin ng iba mura yun. Mataas na sa akin yon. Kasi nga, kwan pa yan, panay ang brown out. Yung panahon, panay ang brown out yun kasi nga generator pa lang nun. Paano pag diretso yung kuryente? Hindi mas mataas pa. Ayan, todo tipid na yun kasi wala kaming ref, wala kaming yung malalaking mga appliances. Wala. So, eto yung naging resulta. Ang may papakita ko lang sa inyo kasi nga magsimula yung kumbaga assessment ko nung operational na, fully operational na tong solar setup natin. Nung December 2025, hindi pa operational noon ang grid kasi nga down pa lang yung mga poste nila. And nung December, doon natin sinimulan na inayos at sinet up yung solar panel natin. And doon dumating yung solar panel natin. So eto guys ay December 2025. Doon tayo magsisimula na mag-evaluate kasi nga doon yung operational na yung ating solar. So ito, 224 lang yung binayaran. O ito, March 9. So ngayon yon. Ngayon at na-upload. Okay, so ito yung isa pa. Yan kasi yung kaparehas nito eh. So ito, January. Itong January na to, nakarang buwan. January 2026. Ito naman 2025, nakarang taon. Nung November ay wala kasi nga natumba-tumba yung mga poste nila. So, diretso pa rin yung solar natin. Yun nga lang kasi, limitado kasi nga yung maliit pa lang yung ginagamit nun. So, ito, 5 petot lang. 5 petot. Oh. 5 piso lang. So, parang binayaran ko lang dyan ay yung parang mga losses lang. And hindi kasi pwedeng wala eh. Ayan. So, yan. Hindi kasi ako noon makapag-vlog na yung talagang merong mga documentation na ganito. Kasi nga noon ay hindi pa siya fully operational. Meron pa akong binabayaran na mga paunti-unti noon. Nagbabayad pa ako. Yung isang binayaran ko nung July ay nasa 104 lang. Ayan. 104 lang. Tapos nung July, August, minsan kasi naniningil sila sa 2 buwan. Ganun, parang pinag-iipon nila. Kasi dito sa amin, kung magkadilubyo, dahil nga sa kakulangan ng kuryente, patay sindi, hindi sila nagre-reading tapos bigla sila magre-reading. 2 buwan na, parang gano'n, isahan. Sa bagay, okay naman dito sa amin. Hindi naman sila masyadong maigpit. Kung baga wala ka pambayad ngayon, 1 buwan, hindi ka na puputulan. Hindi ka gaya dyan sa labasan na to. Kung baga hindi ka makapagbayad ngayon, bilang ka lang na ilang araw, mamaya putol na. So dito sa amin, give and take, lalo nung panahon na talagang kulang na kulang yung kuryente, patay sindi. So, ganon, give and take. Nung talagang maigpit sila magputol noon, talagang hinahabol din sila, hinahabol ng itak. So, walang maniningil kasi hindi ka makalapit na
maniningil kasi nga galit yung tao. Biro maniningil ka, malaki pa rin babayaran mo, hindi ka naman nagpakuryente. Isa pa sakalang sila magpapakuryente. Alam mo na kung maniningil sila kasi nga meron ng kuryente. Yan, pag may kuryente, bilang ka ng siguro maghapon. Kaya 2 oras gano'n, mamaya nandiyan na yung maniningil. Pagka nila pagkaalis, patay na naman. Parang gano'n, parang susubulan ka lang. Napaamoy natin sa kanya para hindi siya usugin. Matanggal yung mga bad spirit niya. So ayun mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood sa video na to, and see you next time. Ingat-ingat. Stay addict sa solar.